2025. Ito po ang palatuntunan Government Online at kami po ay kumukonekta hindi lamang sa mga ahensya ng ating pong pamahalaan. Siyempre, kumukonekta rin naman po kami sa mga grupo. Lalong-lalo na kung meron po silang mga advocacy, isinusulong, para magkaroon po ng kamalayan, hindi lang po para sa mga siguro sa gobyerno, sapagkat sa government talagang kinikilala po, no, yung kung ano man po yung mga isinusulong awareness ng iba't ibang grupo, kundi pati na rin po ng mga pangkaraniwang mamamayan. Ito po ang inyong lingkod, May Formaran. Kasama natin sa bahaging technical, Abos Ote Evangelista sa Master Control. Kasama po natin si Engineer Robin Celis and Maring Josie Gonzalez. Sa transmitter side, si Rodel Perlas. Ayan, so maikli lang ang isang oras. Actually, hanggang 55 minutes lang po tayo. Meron po tayong bisita dito mga kaibigan. Makikikonekta po tayo dito po sa ating Autism Society of the Philippines, Lucena Chapter. So, hindi ko na sila iisa-isahin na papakilala ko. Pero, syempre, gusto ko kasing malaman yung tungkol sa, maging aware kasi tayo tungkol sa autism, kasi marami na po tayong nakikita, marami na po naman nagbablog, at malaking tulong po ito para mas maintindihan po natin na maaaring baka yung kalapit natin ay may special need, hindi pa natin alam, okay? So, unahin po natin ang kanila pong presidente, si Ma'am Nilda Noda, okay? Okay, oo. Ang presidente, ayan, pinapakita ko. Ito, siya po yung nasa dulo. Yung nakangiti, ayan. And then, ikalawa, si Ma'am Donna Belgo, ang secretary. Taasan lang po ng kamay. Ay, parang nasa classroom. Tapos, si Ma'am Rowella Lamak, ang treasurer po, ayan. Si Ma'am Asuncion Nascal, ang auditor. Ma'am, anong yung audit natin, ha? At syempre, ang suki ng Radyo Pilipinas, mula noon hanggang ngayon, ang advisor ng Autism Society. Nako, kilalang kilala po ito si Ma'am Adele Martinez. Ayan, okay. So, atin po munang alamin sa kanila, Ma'am, kailan yung autism, awareness month? Pwede niyo po ba ngayon? Kailan po ba talaga to? April? May nabasa ko, January po. Okay. So, dito po sa atin, sa Pilipinas, ay every third week of January. Okay. Ito po ay declared ng pangkapanahonan ni dating Presidente Fidel Ramos na Proclamation number 711 na every third week of January ay ipinapagdiwang ang National Autism Awareness Month. Ngayon naman pong every 2nd of April ay World Autism Awareness and Acceptance Month. Okay. So, mula noon, kailan tayo nag-start sa autism dito sa Lucena City, Ma'am? Lucena City po is 1998 pa tayo dito na-organize. Nagsimula po tayo ng walk, ng Autism Walk is year 2010. Okay. 2010. Okay. Nasaan po kami nun? Ma'am, nagko-cover na po kayo nun. Meron na po. Oo. So, ang interview lang po ng start natin. Dito po kami sa Perez Park. Opo. Tapos, St. Ferdinand Cathedral. Tapos, SM. Lagi po natin. Either Perez Park or St. Ferdinand. Nag-Pacific Mall pa rin pala na. Okay, oo. Basta po, ang endpoint po natin ay SM. Okay. So, ibig sabihin matagal na dito sa Luzon ng Lucena. At isa ka po, sa tingin ko, Ma'am Adele. Kaya nga sabi ko na si Ma'am Adele. Ayan. So, Ma'am, konting history lang po. Nagsimula po ang Autism Society Philippines, Lucena, is nung nag-attend po kami ng seminar. Nag-invite kami ng doktor, and then from there na po nagsama-sama kami parents. So sabi nung doktor, bumuo kayo na grupo, and in fact po dun kami nag-grow as parent. Mas hindi natin makukuha sa libro lahat. Kailangan mas magiging matibay yung pag-intindi mo kung ano yung nangyayari sa anak nila. So we learn from every parent na sharing of experience. Then, okay po. uma-attend kami sa
parang April 1998, umattend kami tatlo kaming parent, umattend kami ng seminar sa National Headquarters sa Bureau of Soil. And from then, nagtanong kami, paano kami magkakaroon dito sa Lucena? Okay. So sabi nila, kailangan ng 15 parents. So kami tatlo pa lang nun. So nangatok kami ng bahay na alam namin na, ito, may anak yun, punta kami. Okay. So, hindi naging madali kasi yung stages ng acceptance. Yes. Ang hirap. May mga rejections. Tama po. So, to cut it short, nabuo naman namin yung 15. Okay. And then, April yon. Then May, nag-forward na ako ng letter, na-approve din siya the same month, May din. Okay. Last ng May. So, ibig sabihin, itong Autism Society sa Lucena, marami kayo. Yes. Marami po kaming, dumadami kami nagsisimula. Ilan na po kayo ngayon? Sa ngayon po ay Number? Sa ngayon po, 20. ang active, active po is 20. Okay. Ipaliwanag niyo po ba, pagka kayo ay naandyan sa society na yan, sa samahan na yan, anong ibig sabihin nun? Ibig sabihin, may mga anak kayo. Tama po ba? Kaya kayo ay, ayan. pero we welcome din po professionals and other citizens na willing to support. So, hindi po lahat ay parents lang. Meron po kaming mga therapists. Kung may nag-invite kayo ng professional, ano naman po dapat ang magiging role nila sa inyong society? If ever halimbawa wala po silang anak na may special need, like ano man tawag natin? Kasi ako may nangalaman na hindi natin kinakailangan silang tawaging autistic eh. Yes. Ayun ang alam ko eh, hindi dapat. Person on the autism spectrum po dapat. Yun na lang. Okay. Haba, no? Alam mo, mas maikli. Pero meron pong individuals mismo na okay lang sa kanilang tawagin na autistic. Kaso ma'am, hindi mo alam Naging- kung pwede nga eh. Sa lahat. Hindi mo naman agad makikita yon yung Naging connotation lang ma'am doon is nagiging siyang parang ginagamit as biro or pangungutya. Kaya, Pag may oo. naglikot, autistic yan. Kaya po iniiwasan na minsan. Kaya nga po. Okay, so Kasanayan. ano po magiging role ng mga halimbawa, mayroong isang professional willing mag-join. So ano magiging role nila kung wala naman siya na anak or kaanak na merong special na pangangailangan? Ang laki na magiging role nila kasi pwede silang mag-offer ng halimbawa ng help kung paano yung intervention na pwedeng gawin doon sa mga bata na diagnosed, dapat na-assess na rin ng mga iba pang professional. Diba, pwede din po silang makatulong doon sa assessment and at the same time giving of intervention. So ibig sabihin, iti-train din sila ng mga professionals. Pwede rin po. Parents, okay. ang ano po, how are you going to deal kung halimbawa nagkaroon na tawag doon? Assessment. Diagnosis. Yes, diagnostic. So, pwede na pong malaman kung anong intervention na bibigay. Pwedeng occupational therapy ba ang kailangan? Speech therapy ba? So, mas malaki din yung may tutulong nila sa amin. Okay. Okay lang po bang itanong sa inyo na ano-ano po yung pangangailangan ng anak ninyo? Mga personal. Unahin po muna natin si Ma'am na taga lalawigan ng Marinduque. Yes. Ako po actually, nag-transfer po kami last year kasi ang problem is yung needs ng anak ko, hindi talaga siya makater sa province. So, mas malapit kami, like for example, sa therapy niya, mas malapit kami dito kaysa yung luluwas pa kami lagi. Tapos, in terms of education din, kasi ang nag-offer lang ng inclusion sa province ay public. Hindi po kaya dahil sa dami ng students ng per section, kahit sa mainstreaming, hindi kaya ng teacher. So, hindi na-focus. Unlike kung private, mas konti, mas nabibigyan pa sila ng atensyon. Kaya yun po, na-transfer ko yung anak ko dito sa... So, ano po yung pangangailangan niya? Ano po ang... ano bang tawag naman? Kasi iba-iba sila eh, di po ba? Yes. Yung pong pwede ko po bang malaman? Since yung sa akin po ay naka-mainstream na sa regular grade 6, ano po talaga, ang needs niya po ay, kailangan talaga sila ay tutok. May support din ng, dapat ang teachers ay trained sa pag-handle ng mga tulad nila. Dahil sa inclusion po, kapag hindi po trained yung mga yung teachers,
hirap po silang i-handle. So ako po ang ginawa ko nung ipinasok ko yung anak ko, aside from merong recommendation sa kanyang speech therapist na pwede siyang isama, i-include sa regular grade 6, nagpa-conference po ako ng mga teachers niya sa grade 6 sa Holy Rosary Catholic School para mapag-usapan po namin paano i-handle, ano yung hiningan po nila ako ng letter, parang ano yung mga pangangailangan ng bata, ano yung mga strengths, ano yung weaknesses, even yung phobia, para pag halimbawa may nag-meltdown yung bata, nag-tantrums, alam po paano i-handle. Si Ma'am sa akin naman po, ang anak ko po kasi is 18 years old na. So, dati po kasi ay pwede namin i-handle ng yung mas madali. Ngayon po kasi, like kahapon, siya ay nabago yung setup. Dati kasi dinadala namin siya sa clubhouse para mag-scooter. So, kahapon ay nag-ano siya, hindi naman siya totally meltdown, pero lumabas yung kanyang ano na siya ay sumisigaw. Tapos natagalan muna kami bago ipasunod sa kanya na mag-scooter na lang or walk. Kasi parang nabago po yung kanyang routine. So yung pong, ang sabi nga ni Teacher Adele ay lalo po doon sa age ng anak namin, nandoon yung changes na so kailangan po siguro ng more on intervention para doon sa mga ganyan. Si Ma'am. Ako po ay dalawa ang akin. Ang panganay ko po ay 16 years old, halos kasubayan ni Mami Gina. So, ang need po niya talaga is parang more on the receiving side. Kasi po, parang graduating in a way from elementary. So, kung may yung program sana for high school. And hindi ko po alam kasi kung yung halimbawa sa mga livelihood programs, kung pwede siya. Kasi baka mamaya, kailangan kasama rin ako. Ganon. Tapos at the same time, siguro po sana, katulad rin po nung, kasi po yung bunso ko naman is 6 years old. So parang medyo hawig naman dun sa problema ni Mamuela. Kasi for inclusion po siya eh. Mag-grade 1 siya next year. So kung ano sana, yun nga, more training sana for teachers na mag-handle ng mga kids with special needs. Kasi syempre, sabi nga po namin, hindi namin dapat ikahon yung mga bata. Tama yun. Kasi napakadami po nilang pwedeng gawin. Kaya po yung mga terms na low functioning, high functioning, huwag na po natin gamitin. Please, outdated na po yun. Kasi they are continually improving and with our help, they will continuously improve. Kahit baby steps po. Tama po yun. Si Ma'am Adele, meron? Ang anak ko po, ang pinakamatanda yan. Yes. Teacher. Institusyon. So, yung mga Daanan nila. Opo. Siya po ngayon ay assistant teacher namin and receptionist. So, siya ay assist ko na pag ako'y wala. So, siya ang pinagbibilinan ko. So, meron naman ay yung kakayanan niya kung ano, yun ang ating i-hone para mas ma-enhance pa ang kakayanan. Challenging, pero kaya nila. Nakaano siya, siya ay 32 years old na. So, ang goal na niya sa buhay ay mamuhay ng kanya. So, dito po papasok yung sinasabi niya na help ng Lalayo sa nanay. Kaya kailangan natin training, housing training na on their own, unti-unti naman. Parang kailangan din natin kasing maging realistic na time will come, they will live on their own. At saka dito po papasok yung help ng lahat sa community. Dahil gusto na nilang lumakad ng kanila, bumili ng kanila. So, paano pagsisimba na siya lang? So, pag minsan, may sensitivity pa rin sa audio. Tapos,
sensitive sila sa mga taong biglang didikit. So, at saka yung approach nung halimbawa bibili siya, merong paano yung boses, Malakas. So, dito po, kailangan natin ang community ay maging aware, matanggap, at ma-accommodate sila kung paano i-treat. So, maganda po may mga institution na nag-invite for sensitivity training na patulad nun, manunod siya ng sine, ayun na nga ako kasama. Gusto niya siya na lang. Dati nililibre niya ako. Ngayon, pwede ba ako na lang manonood. So, ako po ay parang spy. Pinapayagan ko siya, pero Tapos kasunod ka? hindi ako nagpapakita. Kami mag-asawa. Tapos, nagtatanong-tanong na lang ako doon sa yung binila ng ticket, kumusta po ba? O yung, di ba, may sa entrance, kumusta po ba? So, pagka may problema, pagdating namin ng bahay, mayroong evaluation. And willing naman si anak. Tapos after evaluate that, siya. And to papayagan accept yeah. yung inyong talaga. Ganun po dapat. Merong evaluation after event. Na kung ano yung na-observe mo, anong madali silang makaintindi eh. Saka alam niyo, ganito sila. Galing. Totoo lang. Yes. Ganon sila. Yan ang napansin ko. Kung hindi po average, above average po. Above. Usually above, ang mga nakikilala ko ay above. Pansin ko. Ikaw, Ma'am Nilda. Yan. Talagang idol namin si Ma'am Adele. Alam mo yan? Ito yung tinatawag Ma'am, kailangan napakadami kong session with them. Session with them. Kasi nga, ay kada sitwasyon, Ma'am, Kasi ganito, ganyan. O, yes, diba? sa pagdaanan na niya, ito yung Oo. meron sa ating sa ASP na merong family support group. Okay. Kasi ang mga parents Importante. natin, importante, lalo na yung mga bagong members namin na nagkakaroon kami ng parang family support group, yung meeting with doon nila pwedeng i-voice out yung mga nararamdaman nila. Minsan merong mga umiiyak kapag nag-share sila about their children. Opo. Sa akin naman, yun. Si Mama Del talaga nagkakit sa akin dito. And alam ko, may advocacy ko pala talaga ito. Kasi ito yung aking anak. Sa totoo, ako yung parent na hindi ko siya talaga nasundan na masyado dahil ako nagtatrabaho din. So yung Hindi mo agad nakita. nakita ko naman siya, pero siyempre in denial. Usually, Yung daddy niya in tayo, denial. And then ako meron akong OT na hipag. Pero parang inaano nila, hindi yan, parang gano'n. Pero ako nakikita namin, tsaka nung nanay ko nararamdaman ko. Kasi yung nanay ko din ay parang 3 years old, nakita na niya. So talagang nagtiyaga kami na pumunta kay Ma'am Adele. At si Ma'am Adele yung nagpasalita doon sa anak ko. Hindi, Mari ko, yung inanak hindi yung nagsasalita. 4 years old, hindi siya nagsasalita. Pero ngayon, super daldal. Ang aking problem ngayon, sa kay MJ naman, ako ang dami ko pinuntahan na school para sa kanya. Pero doon ko natagpuan sa Bristol. Doon siya nag-aral sa Bristol. Tapos po, nag-graduate din siya doon. And then, nakakatuwa, nung nag-graduation siya, marunong na siya magano. Opo. Pero ngayon, nasa public na siya, sa Lucena City National High School. And siya ay non-graded. So, hindi siya pwede talaga sa inclusive kasi siya ay individual disability ang kanya. And then, meron din siya, syempre, manifestation ng ASD spectrum. Tapos, maraming mga kaklase na siya doon na nakakahalubilo naman din siya. May nga lang anak ko, madaldal, Mari ko. Madaldal. Ang problema ko ngayon sa kanya is, syempre, physically, sila ay dumadaan sa katulad ng anak ko. Lagi siyang gusto niya sa pagpapatuli. Sa circumcision. Kasi naisip ko din, darating ang araw, baka magkasawa ang anak ko. Di ba po? Then yung sa circumcision, inaano ko sa mga family support group namin, meeting with the ASP and other chapters, paano sila nag-undergo ng ganun. Kumbaga yung isang anak ni nag-share, parang isang taon na kung ano yung ginagawa. Yes, talaga ang preparation. Kasi siyempre, baka matakot sila sa dugo, sa gano'n. Sensitive. Yan. Dapat po may gano'n. Yun ang problema ko ngayon. Pero at least po, ang anak ko naman is, na siya, yung nakakapagsalita na, tuloy-tuloy. Tapos, siya, Daddy, kumain ka na ba? Anong problema mo? Mami,
Kaya hanap yun. Pero medyo ano pa rin lang siya sa gadget. Kasi pag minsan tinatanong niyo, si Mami, nasa na? Sabi ko, oh, namimiss ako ng anak ko. Hindi, yung computer. Yung laptop ko daw. Pero naano ko, syempre, dapat, Mariko, ay magkaroon ng, ano din siya, yung life skills. Kasi dadating ang panahon, hindi mawala din tayo eh. Diba? Dapat alam nila, paano sila mabuhay sa sarili nila. Okay, so, si Lito Heron ay nanonood, Ma'am Adele. Kasi siya yung isa sa, kung ba't ko kayo nakilala, I think si Lito Heron. Kasi kaya yan ay, ano yung, si Beshi na yan eh. Matingin niyo si Lito na, watching it. Hello, sir! May tirado na. Kaya pala. Magkakasama tirado po kami sa Provincial Council on Disability Affairs. At yan, Lito, sila pala ay makikipag-collab sa JCI. Lucena. Yes, sir. Ayan, marami mo ano doon. Yes po, Marinduque, Lucena, Lucena. and Ito, Unisa. ito ay dating past president. Tapos, ano yan, ma-influensya. Dito. Hello po, sir. Good morning po, sir. Okay, so, alam nyo, ako din yung anak kong lalaki, pinaghinalaan ko kasi tagal din bago umimik. Totoo yun. Pero, ewan ko, nakaimik siya. Ready na kami na naipatingin din. Pero, ano yung in-accept? Kayo? Balding luham. Yes, sobrang dami. Balding luham. Tapos, alam niyo, hinahangaan ko kayo kasi ano, mahirap yan. Yes. Ang hirap. Ang Kasi hirap. lalo na sa... Kasi lifetime, as long as you live. Lifelong Yes, condition. As lifelong long as talaga you siya. live. Kumbaga, tapos iisipin mo, paano pag wala na ako, paano sila? Yes. Actually, yung Paano husband ko ni yun? Ma'am Gina, Paano? Yun ang laging crier. Saan kayo paano kayo yung support system para to make you more stronger, to make you more, smarter and nakatindig pa rin sa, hindi po biro yan. Yes. Kasi minsan noon, may nakikita ko nakakasabay ako, nagtatantrum, sabi ko, so paano kaya ang Hindi ko sinasabing mabuti na lang hindi ako. Hindi ako nagsasabi ng ganon. Kasi unang-una nanay ako eh. Kung ano yung nararamdaman nyo at kung ramdam ko rin yung, alam mo, hirap. Masakit sa dibdib mo. Naiiyak ako. Yes, ma'am. Yes, opo. Unahan ko na, Mama. Sige po. Sige. Ako po actually, talagang nung una in denial, lalo na at ako ay nasa health profession. Yes. Tapos nag-iisa pa yung anak ko. Tapos ako po ay solo parent. Oo. Noong daddy niya is physician. Ayun, so solo parent ako. Hirap ako talaga. Pero, kung wala yung strong family support, talagang sobrang mahirap. So, very important yung strong family support. Tapos, since working din ako before, talagang nag-resign ako sa university as assistant professor para matutukan yung anak ko. So, you really have to sacrifice even yung career mo, no, para lang matulungan yung anak natin. So, ngayon tinitayin ko siya to be independent kasi yun nga po. Kasi hindi naman tayo lagi kasama ng anak natin. So, lalaki talaga siya. Oo. Si Mambal, di ba? I-joke na lang natin ngayon na ayoko umiyak. Joke lang. Maraming luha ang lumabas sa aming mag-asawa bago namin na-accept yun. Pero, kailangan natin i-accept. Oo eh. At mag-move on kung ano ang pwede natin gawin para sa kanila. Saan ka nakahugot ng lakas bukod sa mister? Ay marami sa Lord. At saka sa mga parents na nakakasalamuhan natin. Kasi makaka-relate sila eh. Okay. Lalo na po sa akin, as Bureau of Fire Protection member, tapos nag-heavy rin ako sa Malayong Bayan. Doon po yung... Hindi yung malayo ka, napalayo ka sa kanya. Na siya nag-aahit pa. Oo. Pero okay na siya ngayon. Okay na, CJ. Opo. Kaya lang kahapon, may siya may mga pinagdadaan. May pinagdadaan ng liko-liko. Actually, estudyante siya ni Teacher Adele. So, okay. Yun, may mga pinagdadaanan siya liko-liko. Kasi nabago po yung kanyang routine, kaya siguro siya ay nagkaroon ng pag nababago po kasing routine nila. Oo. May question dito na kasunod. Pero sige, yung munang yung tanong ko pa rin sa kanila.
Pagkatapos niyo pong sumagot, may question po dito si Ate Mara. Kasi po yung with regards, yung Paano niyo natanggap? Paano niyo ganun ba kabilis? Gaano naging kadali? Ano yung support system? Katulad na po nung sabi ni Mami Gina, kasi talagang iyak talaga muna, iyak. Tapos, hanap ng support, family, itong community na ito, sa mga schools. Laki pong bagay talaga pag meron kayong support. And, ayun nga, katulad kay Mami Bella, ang hirap kasi single mom. Marami rin po kasi kami mga nakikilala as yung kakapalit ng school, na nagsimula rin kami kay Teacher Adele. Lahat po kami nagsimula kay Teacher Ma'am Adele, ang galing-galing ni Ma'am Adele eh. Yes po. Lahat nagdaanan. Yes. Siya po ang aming institusyon. Yes. So bago sumagot si Ma'am Adele, ikaw muna. Tama. Si Mami G. Si Mami. Advisor kasi di ba? Si Mami Donna. Sige, Ma'am Nilda. Talagang sa kanya din kami talaga Ay, paano ka nga? Paano mga tinanggap? Yung sa akin, din. Hindi na, ako, Mabilis lang. tanggap ko na parang may something sa anak mo. Pero si daddy niya hindi. Okay. Yun, in denial siya. Pero ako pa rin talaga, pumunta ako kay Ma'am Adele. Ayan. At tapos nag-ano po kami ng sa developmentalist. Okay. Tapos yun, doon nalaman na siya ay ID. Tapos, ang tagal ng ang layo ng hinabol namin, 2 months yung expressive, siya ay 4 years old. Imagine that, okay. 2 months kailangan namin handbulin. So, naibigay naman yung tama sa kanyang intervention. At hirap na hirap naman ako sa pagkuha ng school. Kasi gusto sana namin ipasok kay Ma'am Adele, pero si Ma'am Adele nagpayo na hindi. Siya pwede doon. Kasi po, iba yung kanyang needs. Opo. So, kaya po naghanap kami ng school, kakahanap ng school, dahil po napasukan. Sa Bristol kami nagkaigay. Nag-try din siyang mag-inclusion, pero may shadow teacher. Medyo, when you say shadow teacher, what does it mean? Yung pong about grade 2 siya noon. Tapos siyempre hindi siya habol. So meron siyang teacher na naandun din. Bukod sa teacher na natuturo, meron pa siya. Parang assistant. Assistant. Nag-a-assist So, sa kanya. pero natuto siya dong magsulat. Full sulat. So, nakita namin, si daddy naman niya nagsabi na hindi mami para dyan siguro si MJ. Talagang pumayag na tayo na doon tayo sa non-graded. Doon talaga sa SPED. So, kung naunaan doon siya sa grade 2, siya yung hinililid. Pagdating nang nasa SPED na siya ang nag-lead. So, doon ko nakita, mayroon talagang yung anak ko. Pero ngayon siya ay nasa Lucena City National High School na at ang gusto niya talaga lagi about cooking. Okay yun. So, yun yung inaano ko Support na. lang kung ang gusto. Yes, yung mga sa TESDA naman may libre or sa akin katulad namin mga anak. Kasi ngayon ang term na natin is learners with disability. Yes. So, dapat naman, bukod sa 20%, bigyan natin ng naman. TESDA. Yeah. Ayun. Malay mo magkaroon ng program ng TESDA in the near future. In the near future, yes. May dalawa ng question dito. Sige, ma'am. Bago yung dalawang question. Si ma'am ang institusyon. Institusyon talaga. Alalahanin ninyo ha. Si ma'am baka nag-iisa nun. Kayo, isa sa mga support system yung si Ma'am Adele. Pero Ma'am Adele, paano kayo? Paano nyo nabaka? Kasi 9:40 na tayo. Ay, ang bilis na. Akala mo nagkakwentuhan naman na may problema na. Kasi magkasama kami sa co-teacher kami. So, yung mga anak ng co-teacher ko, ba't kakaiba yung anak ko? Okay. Actually, siya ay parang advanced, kala namin. Pero 2 years old, totally nawala. Walang-wala. Puro untog, irit, sigaw. Pero dati nakaka-ABC, natatanong. Tapos sabi, naghanap kami, ang hirap to ng deadbed. 6 months to 1 year ang waiting. So, nakiusap ako sa kahit 15 minutes lang po na matingnan nyo yung anak ko. Malaman ko lang na tama ba yung hinala ko. Label lang ang hinahanap ko. So, sa akin, nung masabi na may autism ang anak mo, nariliw ako. Kasi na-confirm yung hinala. Pero yung husband ko, siya yung hindi makausap. Parang 1 week siyang hindi umiimik. Usual kami sa bahay. Pero after a week, ako naman, nababasa ko kasi yung mga kaibigan natin, binibigyan ako ng mga article, nabasa ko lifelong, not curable. So, paano doon, walang gamot? Lifelong pa siya. Sabi, paano pag nawala ako? So, doon ako umiyak after a week na
paano ang anak ko? Saan ko dadalhin? Wala pa nandito. Wala pang therapy center. Meron kami na-meet once a week, 1 hour lang ang available na pwedeng ibigay sa amin na slot. So, hinarap namin. So, very blessing yun sa amin na yung psychologist na nag-handle sa kanya is binigyan niya ako ng time to express ano yung gusto mo sa anak mo. So, kung ano lang po yung kaya. Then, na-surprise kami after 2 months, ma'am, try natin ang nursery. Tapos, after nursery, ma'am, pwede na siya ng grade 1. So, ang kailangan lang natin sa natutunan ko is, hindi natin, sa pag-handle sa kanila, kailangan natin lahat. Family number 1. Of course. So, pag may reunion kami, nagla-lecture ako. Kasi sila yung treat na nagbibigay ng mga bawal na pagkain. So, ay, dito ka na. Lahat. Kasi, ayun, doon naman nakita nila na, meron palang pag-asa. Magiging maayos sa Ayan, okay, 3 na yung question. Kung sino na lang po ha. Kasi may mga itatanong pa rin ako no? Ano po, sabi ni Ate Mara, ano po ang early signs of autism sa mga infant o toddler? Salamat po. Actually, hindi siya nakikita sa infants, di ba? Nag-manifest yung anak ko parang 3 years old. Ang manifestations makikita by 3. Pataas. Okay. Pero pwede na Pwede ngayon. rin ngayon. Pwede na. Pag Paano pwede? hindi siya tumitingin, o iba yung way na laro niya, halimbawa, puro lining, o Yan yung napapansin ko. repetitive action, repetitive sounds. Tapos, meron tayong milestone, di ba, na by 6 months, dapat may cooing na. Then, by 8 months, dapat nagtuturo. Sa child psychology yun. Yes. Yung kada edad. Kung ano yung mga dapat nila Actually, matutunan. 18 months ngayon, pwede na. 1.5. Tapos saan yun dapat patingnan? Developmental pediatrician. Developmental pediatrician. So wala naman tayo dito sa Lucena. Parang, Meron po tayo. May isa tayo si Dr. Glenna Gray Bautista. Anak po ni Dr. Gray. Dito po siya baka nakaklase ng mga anak nagpa-practice. natin sa St. Gerard. Nakaklase siguro. Oo. Ano po, Gray. kaya lang siya ay hindi rin dito lagi. So on appointment po, meron po pwede. siyang clinic dito. Dito, ayun, okay. Ito pa, sabi ni Lito, good morning, hereditary po ba ang pagiging autism? O ang sabi ng iba ay cause ng panganganak? Hindi po. Ang autism po ay wala pa rin pong specific na Kung ano. cause. So, it's pinag-wala. either pwedeng hereditary, pwedeng environmental. Parang genetic. Paano? Sa genes. Sa Oo, genes. sa genes yun. Genes. So galing sa magulang. Or, Nadi-disprove pa din siya eh. Kaya nga, parang ongoing up to Ongoing pa now. Pero Hindi pa. ang tinitingnan nila, malimit lumalabas sa research is genetics and environment. environment. So, anong environment? I mean, paano po? Pag exposure sa chemicals, radiation. Okay. So, isa yon sa tinitingnan. Pero wala pang Wala pang definite up definite to now research. kung ano Hindi pa talaga rin yun. masasabi kung ano yung pwede mong iwasan para Sana nga matuklasan para Wala para may gamot. Totoo Yes. po yan. Sabi naman ni Ma'am Mayet, good morning po. Common observation po na kadalasan ng mga batang on the spectrum ay good looking. Yeah. Oo, at saka magaganda si Jasa mo. Si Jasa, ang ganda Si ni Jasa, Jasa. yeah. Oo. Lagi ko siya pinapanood. Si JR gwapo. Wow. Si MJ din. MJ ko. Maganda si Jasmine. Ay, pogi din si CJ. Hindi pa lang yun ng Hoy. Nanay nga kayo. Oo. Ayan. Totoo po ba ito? And my explanation kaya tungkol dito. Thank you po. explanation. Para siguro tingnan lang yung mga parents. Joke na. Hindi po, wala naman po kasing mukha talaga ang autism. Ayan. Every single person that has been diagnosed with autism has a different face and they have different manifestations. Ayan. Eh, paano pag nagkagusto? Ay, nako. Ayan. Crush Yung sa nagusto. akin. Sino ang babae? Sino ang Sa babae? akin po, may Po. babae.
na malaki na? 16 Oh, na 16. Ano, may nakikita na ba na napapansin na nagkaka-crush siya? O kahit sa mga napapanood or sa mga K-pop? nomination lang po sa mga school, ganon, pero hindi. Si MJ meron. May crush siya sa school, kaklase niya. Nagsabi siya dun sa master teacher na crush niya siya. Tapos nagkaka-crush din siya sa mga pinanonood niya. Actually, isineshare niya pa yung profile picture nung crush niya. Na girl. Pero hindi ko sabi ko sino pinaka-crush niya. Crush daw niya. Adel, ano yun? Yung po bang ano? Opo, may crush siya. Wow! Pero, inuunahan ko na ng program eh. Ano pong program? Dinadivert ko siya sa friendship. Friends lang kayo. Pinakikilala ko si girl. So, nagmi-meet din sila. Actually, ini-invite ko sa bahay pag okasyon. Para yung ano lang, ma-develop na, pwede ko siyang maging kaibigan. Siguro napaka-protective ko lang. Kasi, ang hirap i-handle ng emosyon. So, yung pinagdadasal ko na, sige po Lord, magkagusto siya, wag naman yung sobrang pag-ibig. Na hindi, yun ba? Kasi, alam natin, di ba? Pag sobra kang umibig, paano ko, hindi ko alam ang level nun. Hindi ko na alam ang program yun. So, minsan, ewan ko kung effective, pero sa iba, pero ang ginawa ko po, friendship level muna. So, sila naman ay naa-affirm na kapag sila'y tinanggap, yun ma'am yung kailangan natin sa community eh, na makapag-explore sila, ang hanap lang nila is sense of belonging. Pagramdam nila na sila ay tanggap. Yes. At actually nanood kami ng movie about yung relasyon ng boy-girl. Hinabol pa namin sa San Pablo kasi natapos na dito. Opo. Tapos after ng movie, nagkaroon kami ng discussion. Session. Oo. Tapos in-inform ko na, mo, ito may relasyon pero ano nangyari? Ito, ganito. Ano yung ano niya? Nagkahiwalay. Ano pero kaya namang reply? magkasama. Reaction? Nakatanggap niya in a way, oo nga po. Friend na lang kami. Sabi naman ng nanay, Hi. Correct. Parang ako magtatanong, Ma'am Adel, paano kung talagang gusto niya? Ay, ala. Maging mapangasawa? May mga ganyan po tayong actual cases ngayon na hindi nga naunahan ng paliwanag. So ngayon, gustong-gusto niya si girl, pero ayaw naman sa kanya. Yun ang yung rejection. Sakit. So, pinaprocess muna natin na i-divert sa other. Sa other group, so ibarikada sa mga may girls din. Pero may lagi nang kasama or dapat may feedback ang parents, papaano siya nakikihalubilo. And then ipaprocess natin na sa ngayon nagsisimula rin ako sa kanya na how to accept rejection. Yan dapat pala. Ano yun talagang pag-aaralan natin ng hustuhan habang buhay. Learning talaga. May tanong pa, lahat po ba ng anak ninyo ay nakatikdik kapag naglalakad? Sign po ba ito nung autism? Sign pa rin, Ma'am Adel. Sign po yun, pero kaya po siyang i-address. O hindi siya ganun ka-problem kung halimbawa, dapat po mag-undergo ng therapy. Occupational therapist po ang makakatulong sa atin. Pero dapat kino-continue din po kung ano yung suggested activity ng therapist gagawin din sa bahay. Pero dapat po na mawawala siya over 6 months. Kaya dapat na unti-unti na nawawala. Dina-divert po yun into activities. Para sa akin naman po, parang kung nakikita natin yung manifestations, ang talaga makakapag-confirm yan ay professional. So we have to undergo po yung assessment para alam natin kung ano yung intervention ibibigay. So, kasi manifestation lang siya. Bukod sa developmental pediatrician, pagka ho i-assess, sino ho ang dapat mag-assess na professional? Occupational therapist po for the behavior and the motor skills, and then speech and language pathologists naman when it turns to speech and language. Ayan, at dahil po ating pong ginugunita, so ibig sabihin yung awareness ng sa autism. Actually pag ako may nakikita, wala. Hindi ganon. Kasi nanay ako
Ang hirap. Ay, paano kung gano'n? Ay, alam niyo yon kung ano yung ginawa mo, pag yun ay ibalik sa'yo, theory of empathy, kung gano'n, anong magiging ano mo, di ba masakit yun? So pag nakakita ng tinitingnan ko sa kanya yung maganda sa kanya. Yes. Like Jasa. Kaya lagi ako nagko-comment kay Jasa. So, ang ganda talaga ni Jasa. Ewan ko, kahit anong paling, anong ano, tapos, kasing nanay niya. mas maganda siya sa nanay niya. Yes. Ang ganda niya. Kaya sa tingin ko, tama yun na mga may itsura, mga gwapo talaga. Yung mga may special insult. Anyway, kaya po kayo nandito kasi meron kayong... Yun. Kaya po nandito kami. Ayan. Ano ho ba ang ginagawa ninyo dyan sa Angel's Walk na yan? Ano yung activity na yan? Kailan nyo yan gagawin? Opo, ang activity po namin sa Angel's Walk, sa April 6 yan, sa SM, at 10 Sunday. a.m. Sunday. So, dun po marami pong magpapakita ng mga talents ang ating sila. ASD and the Spectrum. Okay, Yes. oo. Mga students po. Saan? Sa third floor? Yes, sa Entertainment Plaza. Pero may Angel's Walk muna kayo. Paano yun? Hindi po, yun po muna ay program. May program? registration kami din, Okay. program. After the program, yun na po yung Angel's Walk. Para yun na rin po yung dati kasi awareness. Ngayon, acceptance na po. Para malaman po natin ano ba yung mga kaya pa rin gawin ng mga bata. So, ano ang ipapakita ng mga bata, ng mga angels? Dance, may piano. Oo. And yung aming pong aming MC ay in the Spectrum, si Teacher JR. Yes, Last Teacher year siya din JR. po yung, siya yung naggagawa ng script, siya din po yung nag-MC. Yes po, ganun kagaling si Teacher. Kagaling sila kagagaling. Galing. Alam mo, may ano talaga sila, may special sila, talent. Hindi po lahat, Mama. Kasi po ang mga person on the spectrum, 10% lang po ang genius savant na tinatawag. Yes. Okay. So, hindi po lahat ay genius type, pero marami pong average or above average or intelligence. O at least, di ba? Yes. Oo. Kailangan lang po natin pagyamanin. Pagyamanin. Yung kanilang kakayahan. Kakayahan. Yes. Okay. And kayo bilang, syempre kino-congratulate ko kayo kasi tayo naman talagang ina, kahit gaano pa ang ating anak, di ba? Hindi tayo susuko. Okay. Di ba? Bawal sumuko. Bawal sumuko. Kahit pa sabihin na halimbawa ang anak mo ay kunyari 4, tas merong isang doon. Ay, ramdam ko po yan. Parang ako yan. Parang mga hindi kayo nag-isa. Yun na lang po iniisip Oh, natin. di ba ang mangyayari dyan, may 5, ganyan. Tapos may isa. Parang si Jesus, no? Okay itong mga tupa, pero habulin niya yung isa. Yes, tama. Totoo yun. Kailangan kasi para mapasama siya. Correct. Alam nga namang i-ano mo siya. At bilang nanay, gaano pa kasama ang anak, hindi mo siya susukuan. Kaya, congratulations sa inyo. Ayokong umiyak, no? Congratulations po sa inyo kasi ang tatag nyo, no? I mean, ang laki ng challenge na ibinigay sa inyo at kung paano nyo hinarap, kung paano nyo tinanggap, at kung paano nyo tinataguyod sila hanggang ngayon, at kung paano ninyo sila susuportahan hanggang sa kanilang habang kayo nabubuhay, yon. Pero huwag na natin pag-usapan yung ano kasi Kulang po. ayan, okay. At paano, siguro panawagan na rin doon sa mga magulang para hindi mahuli yung lahat na ano yung dapat na payo na ibibigay ninyo para malaman ka kaagad at hindi maging huli na kung kailangan na pala ng intervention ay medyo na overlook natin. Sa akin pong karanasan, dun po sa aming anak kasi 2 years and 8 months siya. Napansin po namin siya na hindi niya gusto na may party. Maingay. Pagka po, lalo po sa McDo, sa McDo. Pero ano po, ayaw niya talaga, siguro yung mga kanilang mascot, ayaw. So ayaw po. So yung tinanong ko sa pedya niya kung bakit ganun. Samantalang dapat gusto no? Opo, yung pedya po Bata, mismo ang nag-encourage sa amin na patingnan siya sa developmentalist. So yun po yung naging daan. So at isa pa po na napansin namin sa kanya ay yung mahilig siyang magkutkot ng dingding.
yung Nails? kanyang po mismong nails. Kaya na kung sa atin po, konting ano lang ay tayo Ngimi. Masakit. sa kanila Sa halos ngipin. maubos yung isang dingding para so may mga ano po yung mga sensory na sinasabi na pag may napansin po silang ganun ay mag-seek na po sila ng ng Professional help. Yes, Opo. yes, yun. Ayan, okay. So, wala na ho talaga tayong oras. Talagang ihigit ko na ito, ha? Parang 10 minutes lang. Ihigit ko na. Talagang walang-wala na talaga. Ayan, mensahe nyo na lang po. Kahit tigkakaunti kayong mensahe, sige po. Kung anong gusto nyo sabihin, sige po. Ayan. Ayan, sana po ay suportahan nyo Yan. kami sa aming Angels Walk. Oo. Na yearly po yan ay ginaganap. Sana po ay para makita po ninyo yung ano pa pong potentials ng mga nasa ASD spectrum. Ayan, okay. Kung may napupuna po tayo sa ating anak o anak ng kamag-anak o kakilala, huwag po tayong atubili na ipatingnan. Kasi para mas malaman natin kaagad ano ang dapat gawin o kung meron o walang problema. Kasi minsan po yung mga manifestation ay dumadaan lang. Meron na pong nawawala. Dahil nga po gawa ng mga gadget ngayon. Ay, naku, na. Oo. Minsan po yung manifestation, akala natin ay ganun. May problema. Yung pala naman ay dahil lamang sa kulang sa exposure, kulang sa stimulation, walang kausap, walang kalaro. Ganun po ngayon ang sistema natin eh. Madali ang buhay kasi may gadget na. Yan. So isa po yun. At wag po tayong matakot dahil ang dami na natin ngayong mga resources. Meron na tayong 99 na developmental pedia. Dati po nun ay 12 lang sila nung time namin. So ngayon, medyo madami na tayong pupuntahan. And at the same time, marami na po ngayong therapy centers na pwede natin. At nag-a-accommodate na po ang mga schools and public and private. Ayun, ang pinakamaganda. Okay, si ma'am? Sa akin naman po is, nasa stage na po tayo ng acceptance, accommodation, and appreciation ng, for autism. Isipin na lang po natin, hindi po tayo nag-iisa. Marami po tayo, kasi sabi nga po ng World Health Organization, ang autism prevalence po is 1 in 100. Oh, okay. So, isipin nyo na lang po na marami tayong pwedeng makausap. Hindi po kayo nag-iisa, nandito lang po kami. Kung gusto nyo po, sumama na rin kayo Yes. sa amin. Mag-join. Nandito lang po kami. Tama, okay. Mag-register. Sa akin naman po, ini-invite po namin kayo sa, lalo ngayong Sunday, kung ayaw nyo pong sumama mismo dun sa walk, pwede naman po kayong manood para makita nyo po yung mga tinatagong talento ng aming mga anak. Yes. Yung mga bata. Ako naman po, we live in just one world, so let's be kind to each Ay, other. tama ka dyan. And yung mga Importante kapwa ko yun. po magulang, sana po matruan natin yung ating mga anak din na maging kind sa mga children with special needs in general and no to bullying. Yes! Tama ka dyan. Okay, wala na ho tayong oras mga kaibigan. Sa isa na, wala na tayong news. Sa ngalan po ng ating Autism Society of the Philippines, Lucena's chapter, of course, ang ating po mga officers and advisor. Ito po ang inyong lingkod, May Formaran. Magandang umaga po sa inyong lahat. Hindi tayo nakapagpa-thank you. Thank you po sa inyo, ma'am. Parang kulang pa yung Parang wala, parang 10 minutes na tayo. Kasi nga ay akala nyo, dinaan sa break. akala nyo kasi ay ang haba ng isang oras. Ay, naku, Hindi,